Ako si Maki Feolino Cerdeña. Handog ko'y kwento ng buhay ko, Maki's Vlog ang pangalan. Ito nga pala ang aking tricycle. Ito ang service ko mula si Chooban papunta dito sa Barangay Eskwela. At ito, pinarking ko na siya dito sa loob ng bahay sa Barangay Eskwela. Papasok na kasi ako sa trabaho kasi yung motorcycle ko sira pa rin hanggang ngayon. Nandun sa paayusan, sa shop. Kaya ngayon magko-commute ako papunta sa work. Ito, nag-aabang ako ng masasakyang tricycle. Hindi naman kasi pwede mailabas itong gamit kong tricycle kasi expired na ang restro nito. Ginagamit ko lang itong service papunta sa bukid hanggang dito sa kabilang barangay, dito kila mama. Pang barangay lang itong biyaheng tricycle. Kaya ngayon, heto, nag-aabang na ako ng masasakyang tricycle. Sakto, may dumating ng tricycle. Kasiguran. Hindi kasi may motor. Bukas na pintana. Yeah. Umaga na. Nakasakay na ako ng tricycle papunta sa Kasiguran. Pagdating doon sa Kasiguran, doon naman ako mag-aabang ng masasakyan papunta sa Sorsogon. Matagal-tagal na nga pala ako hindi nagko-commute. Taon na rin ang binilang. Ngayon lang ulit ako nag-commute kasi sira yung aking motorcycle at hindi pa ayos nandoon sa paayusan. Hindi ko na nga alam kung magkano ng pamasahe ngayon. Nagtanong-tanong na nga lang ako sa kapatid ko kagabi. Pagkalipas ng 20 minutes sa biyahe, nandito na ako sa Kasiguran at dito na rin ako mag-aabang ng masasakyan papunta sa Sorsogon. Dito na nga pala ako huminto sa may kanto, sa may intersection road. Walang barya yung driver, wala siyang pangsukli, kaya bumaba siya ng kanyang tricycle at pumunta sa may gasoline station para magpabarya. Habang nagpapabarya siya, inaantay namin bumalik siya para sa aming mga sukli. Ang pamasahe nga pala mula Barangay Eskwela papunta dito sa Kasiguran ay 25 pesos at 50 ang binigay ko sa kanya, kaya nag-aantay ako ng sukli kung 25 pesos. Meron nang humintong sasakyan, biyaheng papuntang Sorsogon, kaso wala pa yung driver ng tricycle, nagpapabarya pa dito sa gasoline. Inaantay ko pa siya kasi meron pa akong sukli na 25 pesos. Ito nga palang sasakyan ko papunta Sorsogon. Ito yung sinasabi nilang modernization na jeep. Kaso hindi naman siya mukhang jeep. Tingin ko dito minibus. Bakit kaya ito tinawag na jeep? Nabigyan na ako ng sukli kaya hito sasakay na ako sa sasakyan papunta sa Sorsogon. Isang araw na naman sa buhay ko. Simpleng panahon. Pag-feeling mo sa ganyan. Papa ba yun? Yan ang pangalan ko. Sanay na sa hirap. Bawat habang may Babae. Wait lang. kahit ilang beses akong madapa. Hindi ako susuko, di mawala ng pag-asa. Dahil puno na yung upuan, kaya nakatayo na lang ako dito papunta sa Sorsogon. Habang tumatakbo yung sasakyan, magbabayad na ako ng pamasahe ko. Medyo nahirapan nga lang ako bumunot ng pera kasi umaanda yung sasakyan at baka matumba ako kasi nakatayo lang ako dito. Kiss flow, dito mo makikita ang kwento ng buhay na di sumusuko sa laban. Bumabang ang muli kahit lubog na sa dilim. Pangarap ko'y hindi mawawala. Tiyak ako magtatagumpay. Makifeolino sa denya. Ito ang aking landas. Pagkatapos magbayad, tinago ko yung ticket for inspection kasi mamaya merong mag-inspect dito ng mga ticket ng mga pasahero dito. Nasa 47 pesos nga pala ang pamasahe mula Kasiguran papunta dito sa Sorsogon. Pagkalipas ng 30 minutes sa biyahe, nandito na ako sa Kabidaan, Sorsogon. Kaya naman sinabihan ko yung konduktor na bababa na ako dito sa Kabidaan sa may Centerways. Yeah, Centerways. Yeah, may payo. Ay, may pitpit ako. Dali lang ha, ayun lang. Okay. Okay na. Nandito na nga ako sa tapat ng gate sa opisina ng Centerways. Ito nga pala ang Centerways at madaming truck nakaparking dito sa harap ng gate ng Centerways. Kaya dito ako mababa kasi nag-pull out ng makina mula sa Himaloto yung driver ng minidump truck na to. Kaya sabi ko tamang-tama sasakay na ako dito pabalik sa site para makatipid ako ng pamasahe kasi kung magko-commute pa ako mula dito sa Kabidaan papunta doon sa Himaloto, may higit 100 pang magagastos ko.
Heto, sasakay na ako ng truck kasi papunta na ito sa Himaloto yung truck. Ayos, nakatipid na ako ng pamasahe. Dito na nga pala kami sa Ginlahon, Sorsogon. Liliko nga pala ang truck pakaliwa kasi dito ang daan ang papasok sa Himaloto. Dilim ng gabi kayang tigil ang alang liwanag. Sa puso kong handang lumaban kahit na mahirap man. Kahit ilang beses akong madapa at mahimatay, hindi ako susuko, di mawawala ng pag-asa. Makislog, dito mo makikita. Nandito na ako sa Himaloto. Nakarating na rin ako dito sa aking pinapasokang trabaho. Ang kwento ng buhay na di sumusuko sa laban. Dito na. Mabangon muli kahit lubog na Okay sa naman? dilim. Pangarap ko'y hindi mawawala. Tiyak akong magtatagumpay. Feeling sa ganyan, ito ang aking landas. Sa bawat araw ipaglalaban ko ang aking daan. Isang tao lang ako, may pangarap sa isip. Hirap at sakit, kasama sa paglapit. Pupunta nga pala ako dito sa Field Office. Heto, papasok na ako sa loob ng Field Office. Ngunit di ako mag-isa, kasama ko. Pagdating ko sa Field Office, heto, pagsasaayos ka agad ng mga logbook ang aking ginawa. Nag-a-update ako ng mga record. Kapag natapos na itong pag-update ko ng record, mamaya mag-iikot ako sa site para kumuha ng picture tapos sinesend ko sa office yung picture na yon. At saka monitoring na rin ng manpower, chinecheck ko yung mga nakapirma sa logbook ay nasa site. Kadalasan kasi nagpipirma sila, yung iba wala sa site. Kaya naman kinocross out ko kaagad sa site, nilalagyan ko ng absent kasi meron ding mga trabahador na madaya. Kaya sa trabahong ito, di maiwasan na merong nagagalit na trabahador, pero pinapaliwanag ko naman sa kanila na trabaho lang, walang personalan. Kasi kung hindi ko gagampanan ang aking trabaho, ako rin naman ang mawawala ng trabaho. Kayo sa bawat araw na ibibigay na may kapal. 8 hours later. Much later. Kinagabihan, dito na ako natulog sa Field Office. Ganito yung tulugan ko, walang sapin, walang unan, cowboy style. Tamad kasi ako magdala ng mga gamit, ayoko ng maraming bitbitin, kaya okay na ako sa ganitong style. Kapag yung likod ko dumikit na sigaan, tulog na kaagad yan, kaya wala nang pakialam kung walang sapin yan. Dahil masyadong mahaba ng aking video, kaya dito ko natatapusin ang aking vlog. Gagawa na lang ulit ako ng part 2 nitong video, yung karugtong nito. Kaya ako'y magpapaalam na muna. Nakaabot ka dito sa dulo ng aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam.